Magandang araw mga idol at sa mga gili kong tagapakinig sa aking channel. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. At sa araw na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Crisanto, isang retiradong sundalo na piniling harapin at kalabanin ang mga namimesteng aswang sa kanilang lugar, sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang asawa. Sa tulong naman ng isang albularyo na nagngangalang Mang Andres, ay matututo si Crisanto na gumamit ng iba't ibang anting-anting na magagamit niya upang harapin ang mga nilalang ng kadiliman. Ngunit paano na lamang kung malaman ni Crisanto na ang pinakamalaking banta ay hindi lamang nagmumula sa labas ng kanyang tahanan, kundi mula sa taong pinakamalapit sa kanyang puso. Pero bago po ang lahat mga idol, huwag nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Simulan na po natin ang kwento. Crisanto? Ikaw ba talaga yan? Hindi ba ako nananaginip lang? Oo, Mabel. Ako nga ito. Nagbalik na ako. At pinapangako ko sa'yo na hindi na ako aalis. Diyos ko! Salamat sa Diyos at ligtas ka. Ang akala ko isa ka sa nasawi sa nangyaring enkwentro. Hindi ako papayag na mamamatay ako. Dahil nangako ko sa inyo ng anak natin na babalik ako at magkakasama-sama pa tayo. Mahigpit na niyakap ni Crisanto ang asawa niyang si Mabel. Halos 5 taon din silang hindi nagkita dahil sa pagiging sundalo ni Crisanto. Masyadong malayo ang San Guillermo kaya nagpapadala na lamang siya ng pera sa kanyang mag-ina ng mga panahon na wala siya sa tabi ng mga ito. Habang magkayakap ang dalawa, ay lumabas sa kwarto ang isang batang lalaki. Lumukso naman ang puso ni Crisanto nang makita ang bata. Naluluwa siyang tumingin kay Mabel. Yan na ba si Junior? Ang anak natin, Mabel? Oo, Crisanto. Siya ang anak natin. Lumapit si Mabel kay Junior at dinala nito yun sa harapan ni Crisanto. Lumuhod siya at hindi makapaniwalang pinagmasdan ang muka ng nag-iisa niyang anak. Mas lalo siyang natuwa sa saya dahil kamukhang kamukha niya si Junior. Junior, anak? Ako ang tatay mo. Tahimik si Junior na nakatingin lamang kay Crisanto. Kitang-kita sa mata ng bata ang pagtataka. Dahil alam niya na hindi siya kilala ng bata. 2 taon pa lamang si Junior nung huling beses silang nagkita. Nagtanong si Junior kay Mabel kung sino si Crisanto. May kirot sa puso ni Crisanto dahil hindi siya kilala ng sarili niyang anak. Ngunit naiintindihan niya ang bata. Anak, siya si Papa Crisanto mo. Siya ang papa mo. Anak, ang laki-laki mo na. Hindi ako makapaniwala na babalik ako rito na ganyan na ang itsura mo. Manang-mana ka sa kagwapuhan ko. Nagdalawang isip si Junior bago dahan-dahang lumapit kay Crisanto. Pinagmasdan nito ang mukha ni Crisanto. Nagtanong si Junior kung siya nga ba talaga ang tatay nito. Oo, anak. Ako nga ang tatay mo. Pasensya na kung matagal ako nawala. Pero pinapangako ko, hindi na ako muling aalis dito sa bahay natin. Araw-araw na tayong magkakasama. Babawi ako sa inyo ni mama mo sa mga taong hindi niyo ako nakasama. Kailangan ko lang talaga magtrabaho sa malayo noon. Pero nandito na ako ngayon, anak. Hindi na kita iiwan muli. Hindi ko na kayo iiwanan ng mama mo. Dahang-dahang ngumiti si Junior at tila unti-unting napalapit ang loob kay Crisanto. Nang yakapin ni Crisanto ang anak, ay gumanti ito ng yakap sa kanya na mas lalong nagpaluha sa kanya. Humigpit ang yakap ni Crisanto sa kanyang anak. Sa wakas, naramdaman niyang buo na muli ang kanyang pamilya. Kinagabihan, sa maliit na mesa sa kanilang kusina, ay masayang nagsalo-salo sa hapunan sina Crisanto, Mabel at Junior.
Nagluto si Mabel ng sinigang na baboy na paboritong ulam ni Crisanto. Kaya naman naging magana ang pagkain ni Crisanto. Mabel, ang sarap talaga ng luto mo, grabe. Namiss ko to. Ang tagal na nung huling beses ako nakatikim ng sinigang na ganito kasarap. Nako, hindi ka pa rin nagbabago. Bulero ka pa rin. Totoong sinabi ko, masarap ka talaga magluto. Sigurado ako natataba na naman ako nito dahil sa mga luto mo. Ako lang naman kasi nagluluto para sa'yo. Kaya wala kang magagawa kundi masarapan sa mga luto ko. Saka, hindi lang ang luto mo masarap, Mabel. Pati ikaw mismo, masarap. Crisanto, ano ka ba? May batang nakikinig sa sinasabi mo. Ay, oo nga pala, pasensya na. Hindi ko kasi napansin si Junior eh. Nanggigigil kasi ako sa'yo. Nagtawanan silang dalawa at si Junior naman ay ngumiti lang na hindi naman naiintindihan ang sinabi ni Crisanto. Sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan, biglang nagtanong si Mabel na may halong pag-aalala. Crisanto, hindi ka na ba talaga babalik sa pagiging sundalo? Hindi na, Mabel. Pinaaga ko na ang pagre-retiro ko. Sa uling engkwentro namin sa mga rebelde, natakot ako ng todo. Naisip ko, paano kung hindi na ako makabalik sa inyo? Ayoko nang umabot sa puntong iiwan ko kayo ng gano'n na lang. Kaya mula ngayon, wala ka nang dapat ipag-alala. Buwan-buwan may matatanggap akong pensyon mula sa gobyerno. At may konti akong naipon na maaari nating gamiting pang negosyo. Mabubuhay pa rin tayo kahit wala na ako sa serbisyo. Sa wakas, Crisanto, makakahinga na ako ng maluwag. Gabi-gabi akong hindi mapakali, hindi makatulog. At dasal ako ng dasal na sana'y palagi kang ligtas. Lalo na kapag alam ko maengkwentro kayo. Iniisip ko, baka isang araw, may kumatok na lang sa pinto at sabihing wala ka na. Mabait ang Diyos sa atin kasi hindi niya hinayaan na may mangyaring masama sa akin. Teka, maiba ko, Mabel. Napansin ko lang, bakit parang napakatahimik dito sa San Guillermo? Malapit na ang piyesta pero parang lahat ng bahay ay sarado kagad kahit na ang aga pa. Crisanto, hindi na kagaya ng dati ang San Guillermo. At may dahilan kung bakit ganito na ang lugar na ito ngayon. Anong ibig mong sabihin? May mga aswang na sumasalakay dito at ang pinuno nila ay tinatawag na Silab. Sinasabing si Silab ang nagpasimuno ng lahat ng ito. Parang gusto niyang sakupin ang San Guillermo at gawing gaya niya ang mga tao rito. Totoo ba yung sinasabi mo, Mabel? Ang akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Noon yun, Crisanto. Pero na magsimula na ang pag-atake ng mga aswang dito, naniwala na ako. Ilang beses na silang sumalaki dito at marami-rami na rin silang buhay na kinuha. Wala bang nakikipaglaban sa mga aswang at sa silab na sinasabi mo? Sa kasamaang palad ay wala. Kahit ang mga kalalakihan dito ay takot na lumaban. Hindi naman pwedeng walang lalaban sa mga aswang. Kailangan merong humarap sa kanila. Hindi pwedeng hayaan na lang nating magwagi ang mga aswang sa gusto nila mangyari rito sa San Guillermo. Crisanto, alam ko kung ano ang iniisip mo. Pero wag na. Wag kang lumaban sa mga aswang. Iba sila sa mga rebelde. Hindi sila tao. At mas mapanganib sila kaysa sa kahit na anong kalaban na nakaharap mo noon. Natigilan si Crisanto nang maramdaman niya ang takot sa tinig ni Mabel. Hindi lamang ito takot para sa kanya, kundi para na rin sa kanilang pamilya. Crisanto, natatakot ako para sa atin. Para kay Junior. Nung wala ka, gabi-gabi ako nagdadasal na sana hindi kami mapatay ng mga aswang. Kami lang ni Junior dito sa bahay. Natatakot ako na baka isang gabi ay kami naman ang bibiktimahin nila. Wala ka nang dapat ipag-alala ngayon, Mabel. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Poprotektahan ko kayo laban sa mga aswang. At hindi ako papayag na masaktan ka o si Junior na mga halimaw na yon. Ngumiti si Crisanto kay Mabel na may kasamang pagmamahal.
Alam niyang mapanganib ang kanilang sitwasyon sa San Guillermo, ngunit buo ang loob niya na gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang pamilya. At lingid sa kaalaman ni Mabel, sa gabing yun, hindi lang si Mabel at Junior ang inisip niyang protektahan, kundi pati na rin ang buong San Guillermo. Isang gabi, nagising si Crisanto sa kaguluhang nagmumula sa labas. Malalakas na sigawan at ingay ng mga nagtatakbuhan tao ang bumalot sa kanilang paligid. Agad siyang napabalikwas ng bangon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bumaling siya kay Mabel na nagising na rin nang dahil sa ingay. Mabel, ano nangyayari sa labas? Bakit parang nagkakagulo mga tao? Crisanto, umaatake na naman ang mga aswang. Mabilis na bumangon si Crisanto at kinuha ang lumang itak na nakasabit at agad na nagtungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, ay hinawakan siya ni Mabel sa braso ng mahigpit at puno ng takot. Anong gagawin mo, Crisanto? Kailangan kong tulungan ang mga tao. Crisanto, wag! Huwag kang lalabas! Hindi ko kayang walang gawin, Mabel. Isa akong sundalo. Kahit wala na ako sa serbisyo, kailangan ko silang tulungan. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung mamatay ka? Paano na kami ni Junior? Hindi ako pwedeng manahimik, Mabel. Baka marami nang napapatay ng mga tao o mga aswang. Sa puntong yun ay nagbago ang ekspresyon ni Mabel. Pinakawalan nito ang braso ni Crisanto at matiim na tumingin sa kanya. Sige, Crisanto, lumabas ka! Makipaglaban ka sa mga aswang. Tapos kapag napatay ka ng mga aswang, hayaan mo na lang kami ni Junior na mabuhay nang wala ka. Kakabalik mo lang sa amin, tapos gusto mo na kagad ilagay sa peligro ang buhay mo. Mag-isip ka nga, Crisanto! Natigilan si Crisanto at natupok ang kanyang tapang nang makita ang takot sa mukha ni Mabel. Agad sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Junior na tahimik na nakatingin sa kanya. Bakas sa mukha ng anak niya ang takot at pagkalito. Hindi man nagsalita ang bata, ay nagtagpo ang kanilang mga mata at doon naramdaman ni Crisanto ang pagtutol ni Junior sa nais niyang gawin. Napagtanto ni Crisanto na tama si Mabel. Huminga siya ng malalim at dahang-dahang ibinaba ang itak at inilapag sa tabi. Umupo siya sa sulok ng maliit nilang sala. Lumapit si Mabel at marahang naupo sa tabi niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Crisanto, naiintindihan ko ang kagustuhan mo makatulong. Pero gaya ng sinabi ko, ibang kalaban ng mga aswang. Hindi sila gaya ng mga rebelde na napapatay mo sa isang bala lang. Hindi ko alam, Mabel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumulong. Pero ayoko rin mawala kaagad dahil ngayong kulang ulit kayo nakasama ni Junior. Crisanto, kung minsan, kailangan nating maging matalino sa laban na pinapasok natin. Hindi mali kung pipiliin natin protektahan ang pamilya natin. Kaysa sa makipagsapalaran sa isang bagay na hindi natin alam kung mananalo tayo o hindi. Tahimik silang nagyakapan habang si Junior naman ay dahan-dahang lumapit sa kanilang dalawa at hinawakan ang kamay ni Crisanto. Nagbigay yun ng bahagyang gaan sa dibdib kay Crisanto. Inaya niyang magdasal sina Mabel at Junior para sa kaligtasan nila at ng mga tao na nasa labas. Kinaumagahan, lumabas si Crisanto ng bahay upang tingnan ang iniwang pinsala ng pag-atake ng mga aswang nung nakaraang gabi. Pansin niya ang katahimikan ng paligid. Nanlamig siya nang makita ang mga bakas ng natuyong dugo sa lupa. Nagkalat ang mga yon sa kalsada. Dahil doon, napagtanto niya na may mga taong namatay nung nakaraang gabi. Napailing na lamang si Crisanto at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Agad siyang bumalik sa bahay at bumungad si Mabel sa kanya habang nagliligpit ng mga pinggan sa mesa. Mabel, nakita mo ba yung nangyari sa labas? Maraming dugo. Nagkalat. Ang sakit isipin na may mga taong nasawi kagabi. Crisanto, masanay ka na.
Hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa San Guillermo. At malamang, hindi rin ito ang huli. Hindi tayo pwedeng masanay ng ganito, Mabel. Parang kinukundi na natin ang sarili natin na maging biktima. Dapat tayong lumaban. Huminto si Mabel at hinarap siya. Crisanto, isipin mo rin ang kaligtasan natin. Isipin mo ang anak mo si Junior. Kung lalaban ka, baka dugo mo naman ang kumalat sa kalsada. Ganito na lang palagi ang mangyayari dito sa San Guillermo. Baka mas mabuting umalis na lang tayo dito. Siguro, kailangan na nating lumayo. Maghanap tayo ng mas ligtas na lugar. Wala tayong mapupuntahan, Crisanto. Ang pera natin, halos sakto lang para sa pangangailangan natin sa araw-araw. Kahit maliit na lupa sa labas ng San Guillermo, ay hindi natin kayang bilhin. Isa pa, sa tingin mo ba, sa San Guillermo lang umaatake ang mga aswang? Nagkakamali ka, Crisanto. Ang ibig mong sabihin, maging sa Karatig Bayan ay umaatake rin sila? Oo, sa tingin mo ba, ay hindi ko rin naisip na umalis dito? Wala nang ligtas na lugar ngayon dito, Crisanto. Lahat ay takot na sa mga aswang at sa pinuno nilang sisilab. Hindi na nakasagot pa si Crisanto. Ang pakiramdam niya ng sandaling yun ay isa siyang inutil. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang kanilang bayan. Ngunit iniisip niya si Mabel at ang galit na mararamdaman nito kapag ginawa niya ang kanyang gustong gawin. Nang magising si Crisanto isang umaga, ay napansin niya kagad ang pag-aalala sa mukha ni Mabel. Nang tanungin niya ito kung may problema ba, ay sinabi nito na mataas ang lagnat ni Junior. Nang damhin ni Crisanto ang leeg at noo ng kanyang anak, ay nabahala siya dahil sobrang init nito. Dalhin na kaya natin sa ospital si Junior, Mabel? Masyado pang maaga, Crisanto. Wala pang tricycle na napasok dito sa San Guillermo na ganitong oras. Anong gagawin natin? Teka, may bukas na bang tindahan para makabili tayo ng gamot? Meron naman, pero dalhin muna natin siya kay Mang Andres. Kahapon kasi, naglalaro si Junior malapit sa poso ni Aling Kuring. Ang sabi-sabi, meron daw mga diwending nakatira sa poso na yon. Baka albularyo ang kailangan natin. Sigurado ka ba? Oo, mahusay na albularyo si Mang Andres. Sigurado akong mapapagaling niya si Junior. Hindi na nagdalawang isip pa si Crisanto at agad nilang binalot si Junior ng kumot at dinala sa bahay ni Mang Andres. Sa pagdating nila doon, sinalubong sila ni Mang Andres. Sinabi ni Mabel dito ang lagay ni Junior at pinapasok naman sila agad ng matandang albularyo. Pinahiga ni Mang Andres si Junior sa banig, habang si Crisanto naman ay mataman na nakatingin sa gagawin ng albularyo sa kanyang anak. Sinuri ni Mang Andres si Junior. Sinuob nito ang bata. Kumuha ito ng isang dahon at nilagyan nito yun ng langis at itinapal sa dibdib, tiyan at sa likod ni Junior. Habang abala si Mang Andres sa panggagamot kay Junior, ay napatingin si Crisanto sa paligid ng loob ng kubo ng albularyo. Nakakita siya ng itak, pana, buntot ng pagi, at iba pang gamit sa pakikipaglaban na nakasabit sa dingding. Hindi niya napigilang magtanong. Mang Andres, bakit ang dami niyo po yatang sandata? Para saan po mga yan? Yan basta mga sandata lamang, Crisanto. Panlaban ang mga yan sa aswang. Kung ganun, nakikipaglaban po kayo sa mga aswang? Oo, tama ka. Nakikipaglaban ako, pero matagal na akong huminto. Ang katawan ko ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Hindi na ako nakatatagal sa mga laban. Wala po ba kayong anak o apo na maaaring magmana ng kakayahan nyo? Sayang naman po mga kaalaman na yan kung hindi po maipapasa sa iba. Wala akong naging pamilya, Crisanto. Sa tagal ng pakikipaglaban ko, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng asawa at mga anak. Hindi ko naisip yun noon, kaya nakapagsisisi ngayong matanda na ako. Hayan, tapos ko nang gamutin ang anak mo. Mamaya o hanggang bukas ay wala nang lagnat niya.
Maraming salamat po, Mang Andres. Tahimik na napaisip si Crisanto sa mga sinabi ng albularyo tungkol sa pakikipaglaban nito sa mga aswang dati. Nabuo sa kanyang isip ang isang ideya. Baka nga may paraan pa upang labanan ang mga aswang, pero kailangan niya ng tulong. Lihim siyang tumitig kay Mang Andres at sa loob-loob niya ay nasilayan niya ang pag-asa. Kinagabihan, hindi mapakali si Crisanto sa kanyang higaan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga sinabi ni Mang Andres kanina. Malalim na ang gabi at si Mabel ay mahimbing nang natutulog habang katabi si Junior na humupa na ang lagnat. Hanggang isang ideya ang pumasok sa isipan ni Crisanto. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng kanilang bahay. Naglakad siya sa madilim na daan patungo sa bahay ni Mang Andres. Nang makarating siya roon, ay kumatok siya ng mahina at ilang saglit pa ay bumukas ang pinto. May pagtataka naman sa mukha ni Mang Andres nang makita si Crisanto. Aba, Crisanto, gabing-gabi na. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Pasensya na po kayo, Mang Andres, kung nagtungo po ako rito ng alangaring oras. Pwede po ba akong pumasok? May ilang katanungan lang po kasi ako sa inyo. Sige, halika, tumuloy ka. Nilakihan ni Mang Andres ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok si Crisanto. Tinindihan ng matanda ang gasera na nakapatong sa gitna ng maliit na lamesa. Magkaharap silang umupo. Ano bang itatanong mo sa akin, Crisanto? Mukhang mahalaga yan at nagpunta ka pa rito kahit gabing-gabi na. Ang totoo po niyan, Mang Andres hindi po kasi ako mapalagay. Hindi ko po maalis sa isip ko ang mga sinabi niyo tungkol sa pakikipaglaban niyo noon sa mga aswang. Gusto ko po marinig ang mga kwento niyo. Curious lang po kasi ako sa mga naging karanasan niyo noon bilang isang manunugis. Marami akong kwento tungkol sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Lalo na noong malakas pa ang aking katawan. Isa sa hindi ko makakalimutan ay nung tinawag ako ng kabilang baryo. Sabi nila, may pamilya raw na inaatake ng aswang. Nagdumating ako doon. Nakita ko ang nagkalat na dugo sa paligid ng bahay. Nakita ko mga bakas ng paa na papalayo. Kaya sinundan ko yon. Doon ko siya nakita. Isang babaeng aswang. Abalang-abala siya sa pagkain ng hita ng isang tao. Ginamit ko sa kanya ang aking punyal. Nagpambuno kami. Hanggang sa wakas ay napaslang ko siya. Napahanga si Crisanto sa kwento ni Mang Andres. Nakita niya sa matanda ang imahe ng isang matapang na mandirigma na nakipaglaban sa mga aswang. May iba pa po ba kayong kwento, Mang Andres? Marami pa, Crisanto. Isa pa ay nung nakalaban ko ang isang aswang na may pakpak. Tik-tik ang tawag doon. Mahirap siyang masundan dahil napakabilis niya. Pero wala siyang laban sa akin at sa aking mga anting-anting. Isa siya sa pinakamahirap ko na kalaban. Pero nagawa ko siyang mapatay. Napakahusay niyo po talaga kung ganun, Mang Andres. Pero paano niyo po nagagawang talunin ng mga aswang na yun? Siguro po, biyasa talaga kayo sa paggamit ng iba't ibang sandata. Hindi lang sandata ang sandigan ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, Crisanto. Hindi ko magagawa yon kung wala ang mga anting-anting ko. Hindi sapat ang lakas at tapang lamang, Crisanto. Ang mga aswang ay may mga kapangyarihan at karamihan sa kanila ay tuso. Kailangan ko ng proteksyon o isang bagay na panlaban sa kanilang kasamaan. Ang mga anting-anting ko ang nagbigay ng lakas sa akin para harapin sila ng walang takot. Nahulog si Crisanto sa malalim na pag-iisip. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita dahil binubuo niya sa kanyang isipan ang susunod niyang sasabihin kay Mang Andres. Matanong lang po, Mang Andres. May paraan pa po ba para maipasa niyo ang kaalaman niyo sa anting-anting at pakikipaglaban sa mga aswang? Imposible ang sinasabi mo, Crisanto. Wala akong anak na mapagpapasahan ng mga kaalamang meron ako. Lahat ng ito ay madadala ko na lamang sa hukay kapag ako'y patay na. Ako, Mang Andres.
Sa akin niyo ipasa lahat ng kaalaman na meron kayo. Nais kong matutunan mula sa inyong pakikipaglaban sa mga aswang at ang pagiging antingero. Saglit na natigilan si Mang Andres. Maya-maya lamang ay tumawa ito ng mahina. Teka, bakit po kayo tumatawa? May nakakatawa po ba sa mga sinasabi ko? Nakakatawa ka, Crisanto. Alam kong hindi ka seryoso sa sinasabi mo. Ang pakikipaglaban sa mga aswang ay hindi isang biro. Higit pa sa lakas at tapang ang kailangan, lalo na sa kagaya mong walang kaalaman sa ganoong klaseng laban. Alam ko na isa ka dating sundalo, pero iba ang pakikipaglaban sa mga tao at iba rin ang pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi po ako nagbibiro, Mang Andres. Seryoso po ako. Kailangan kong matutunan ng lahat ng alam nyo. Kailangan nyo akong turuan. Hindi lang ng pakikipaglaban, kundi pati na rin ng paggamit ng anting-anting. Natigilan si Mang Andres sa determinasyong nakita nito kay Crisanto. Doon na sumeryoso ang muka ng matandang albularyo. Crisanto, tatanungin kita. Bakit interesado kang tahakin ang landas sa tinahak ko? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang buhay na pinipili mo? Alam ko po, Mang Andres. Pero natatakot akong patuloy na sumalakay ang mga aswang dito sa San Guillermo. Natatakot ako na baka isang araw ay pagharian na ng mga aswang ang lugar na ito. Sigurado ako na kung merong isang maglalakas loob na tumindig at lumaban, naniniwala akong susunod din ng iba. Kailangan natin ng pagbabago, Mang Andres. Kung talagang desidido ka, Crisanto, bumalik ka bukas ng umaga. Magkita tayo dito para simulan ang iyong pagsasanay. Pero tandaan mo, hindi ito basta-basta. Ang mga aswang ay walang awa. At ang mga aral ko ay maaaring maging delikado rin para sa iyo at sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Handa po akong sumugal, Mang Andres. Kung para sa kaligtasan ng San Guillermo at ng aking mag-ina, ay gagawin ko po ang lahat. Tumango si Mang Andres at nakita ni Crisanto ang pag-asa sa mga mata ng matandang albularyo. Pagkatapos makipag-usap kay Mang Andres, ay naglakad na si Crisanto pabalik sa kanilang bahay. Ang malamlam na liwanag ng buwan ang naging tanglaw niya sa madilim na gabi. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nagulat siya nang makita si Mabel na nakatayo sa bungad ng pintuan. Alam niya na hinihintay siya ng kanyang asawa. Bakit naman gising ka pa, Mabel? Naalimpungatan lang ako. Pag-ising ko wala ka na. Saan ka ba galing, Crisanto? Gabing-gabi na pero lumalabas ka pa. Nagpapahangin lang ako sa labas. Kailangan ko lang mag-isip. Hindi ka na dapat lumalabas kapag gabi na. Hindi natin alam kung kailan naatake ang mga aswang. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ko naman ang sarili ko, Mabel eh. Huwag ka mag-alala. Wag na wag mong mamaliitin ang mga aswang. Lalo na si Silab. Crisanto, delikado sila kaysa sa inaakala natin. Tumango si Crisanto at tuluyan na siyang pumasok sa kanilang bahay. Umupo siya habang si Mabel naman ay isinara ang pinto. Kumusta na si Junior? Wala na siyang lagnat. Maayos na siya ngayon. Mahusay pala talagang albularyo si Mang Andres, ano? Ang mabuti pa matulog na tayo, Mabel. Hindi na nagsalita pa si Mabel at nauna na itong bumalik sa kanilang kwarto. Nang sumunod doon si Crisanto, ay tumabi siya sa kanyang asawa. Habang nakatingin sa kisame, ay patuloy na iniisip ni Crisanto ang desisyong binitiwan niya ng gabing yon. Alam niyang magagalit si Mabel kung malalaman ito na nais niyang labanan ng mga aswang gamit ang mga kaalaman ni Mang Andres. Kaya't nagdesisyon siyang itago ang kanyang plano na yon sa kanyang asawa. Niyakap ni Crisanto si Mabel ng maigpit. Sa kabila ng takot at pangamba, nanatili siyang determinado na protektahan ang kanyang mahal sa buhay at ang kanilang baryo mula sa mga aswang. Nang magising si Crisanto ng sumunod na araw, ay nag-isip na kagad siya ng idadahilan niya kay Mabel kung bakit kailangan niyang umalis. Matapos nilang mag-almusal, ay agad niyang kinausap ang kanyang asawa. Mabel, pupunta lang ako sa talon sa gubat. Matagal ko na rin hindi napupuntahan yun.
O sige, pero mag-iingat ka ha. At huwag ka magpapagabi. Hindi naman ako magpapagabi doon. Maaga pa naman saka gusto ko lang talagang puntahan ng lugar na yon. Maya-maya pa, umalis na si Crisanto at nagtungo siya sa bahay ni Mang Andres. Ikinutwiran lang niya kay Mabel ang pagpunta sa talon, pero ang totoo ay sa bahay ng albularyo siya magtutungo. Pagdating niya sa bahay ni Mang Andres, ay nakita niya itong nagkakape sa labas. Magandang umaga po sa inyo, Mang Andres. Magandang umaga rin naman sa'yo, Crisanto. Sigurado ka na ba talaga? Kapag sinimulan mo na ito, ay hindi ka na maaaring umatras. Sigurado na po ako, Mang Andres. Alam kong ito po ang tamang panahon para magkaroon ng bagong tagapagtanggol ang lugar na ito laban sa mga aswang. Inaya si Crisanto ni Mang Andres sa loob ng kubo nito. Inilapag nito sa ibabaw ng mesa ang isang kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan nito yon, ay tumambad kay Crisanto ang iba't ibang anyo at laki ng mga anting-anting. May kwintas, singsing at medalyon. Lahat ay merong mga simbolong nakaukit sa mga yon. Napakarami niyo po palang anting-anting, Mang Andres. Itong mga anting-anting na ito, hindi lahat sa akin galing. Ang iba ibinigay lang ng mga kilalang antingero na nakasama ko nung mas bata pa ako. Hinawakan ni Mang Andres ang isa sa mga anting-anting. Isang kwintas na may maliit na piraso ng bato. Ang isang ito, kapag suot mo ay mararamdaman mong may aswang sa paligid. Kahit na hindi mo sila nakikita, iinit ang bato na ito kapag merong banta ng aswang sa paligid. Kinuha ni Mang Andres ang isang singsing na may malaking itim na bato sa gitna. Ito namang isang to. Kapag suot mo ito, ay hindi ka makikita ng mga aswang. Maglalaho ka sa kanilang paningin. Ngunit may hangganan ng kapangyarihan ito at kailangan mo ulit ritualan upang bumalik ang kapangyarihan. Sinundan pa yon ng iba pang anting-anting at bawat isa ay may natatanging kapangyarihan. Labis ang pagkamangha ni Crisanto habang ipinapaliwanag sa kanya ni Mang Andres ang bawat nagagawa ng mga anting-anting. Inam pala, Mang Andres. Hindi ko akalain na napakaraming klase ng anting-anting na may iba't ibang gamit. Tama ka, Crisanto. Pero dapat ay sa kabutihan mo lamang gagamitin ang lahat ng ito. Dahil ito ay ginawa upang labanan ang kasamaan. Malaki ang posibilidad na mawalan ng bisa ang mga ito kapag ginamit sa maling paraan. Pero, paano po kayo nagkaroon ng ganyang karaming anting-anting? Ang iba ay ako mismo nakakuha. Pero karamihan sa mga yan ay bigay lamang sa akin na mahuhusay na antingero na nakilala ko. Sunod na inilabas ni Mang Andres ang isang punyal na may kakaibang kinang ang talim. Maging ang hawakan nun ay meron ding kakaibang disenyo at mga simbolo. Itong punyal na ito ay ang paborito ko sa lahat ng aking sandata, Crisanto. May nakadikit na medalyon sa hawakan nito. Isang anting-anting na nagbibigay lakas at proteksyon sa kung sino man ang magmamay-ari nito. Inabot ni Mang Andres ang punyal kay Crisanto na agad naman niyang tinanggap. Tinitigan ni Crisanto ang hawakan ng punyal at napansin niya ang medalyon na nakaukit doon. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa punyal. Alam kong sanay ka na sa pakikipaglaban, kaya't hindi na natin kailangan pagtuunan nyo ng pansin. Ang kailangan mong matutunan sa ngayon ay ang tamang paggamit ng bawat anting-anting, Crisanto. Maraming salamat po, Mang Andres. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para magamit na maayos sa mga ituturo niyo sa akin. At nangangako po ko, nagagamitin ko ang lahat ng yun sa kabutihan lamang at sa pagsugpo sa kasamaan dito sa San Guillermo. Ang San Guillermo ay nangangailangan ng bagong tagapagtanggol, Crisanto. Kung ikaw man ang nakatakdang gumanap sa tungkuling yon, sana ay panindigan mo hanggang huli. Ngunit labis akong nasisiyahan dahil may isang kagaya mo na nagkaroon ng lakas ng loob para labanan ang kasamaan sa lugar na ito. Naramdaman ni Crisanto ang bigat ng kanyang pinasok. Ngunit buo na ang kanyang loob. Alam niyang delikado ang mga gagawin niya. Ngunit mas malakas ang kanyang kagustuhang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanilang bayan mula
sa mga aswang. Simula noon, tuwing umaga ay umaalis si Crisanto sa kanilang bahay upang magtungo sa kubo ni Mang Andres. Palagi niyang sinasabi kay Mabel na magtutungo lamang siya sa talon kahit hindi naman talaga. Isa-isang ipinagkakatiwala ni Mang Andres kay Crisanto ang mga anting-anting. Unang ibinigay sa kanya ang kwintas na nagbababala kung may aswang sa paligid. At kalaunan, isang medalyon na nagbibigay proteksyon laban sa mga aswang. Kasabay ng pagturo ni Mang Andres kay Crisanto kung paano gamitin ang mga anting-anting, ay tinuruan din siya nito ng mga ritual at dasal na kailangang isagawa upang mapanatili ang kapangyarihan ng bawat anting-anting. Mahigpit ang bilin ni Mang Andres na huwag kakalimutan ni Crisanto ang mga ritual dahil mawawalan ng bisa ang mga anting-anting kung bababayaan ang mga ito. Isang hapon, habang nagpapahinga si Crisanto sa kanilang bahay, ay nilapitan siya ni Mabel. Crisanto, napansin kong madalas kang nasa kubo ni Mang Andres. Kanina lang, nadaanan kita ron at nakita ko kayong nag-uusap. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Sandaling natigilan si Crisanto. Kumabog ang kanyang dibdib dahil baka nahalata na ni Mabel ang mga ginagawa niya. Ngunit mabilis siyang nakabawi at ngumiti kay Mabel. Wala naman, Mabel. Si Mang Andres lang kasi ang itinuturing kong kaibigan dito sa San Guillermo. Kaya madalas akong dumadaan doon para makipagkwentuhan sa kanya. Ano naman ang pinagkikwentuhan nyo? Wala naman. Kung ano-ano lang tungkol sa buhay-buhay. Sana nga, Crisanto. Yan lang talaga ang ginagawa nyo ron. Hindi ko lang maiwasang magtaka. Bakit kailangan araw-araw? Huwag ka mag-alala, Mabel. Masaya lang ako na may kausap akong ibang tao dahil bukod sa'yo at kay Junior. Sa totoo lang si Mang Andres lang ang nagbibigay ng konting aliw sa akin dito. Ang dami niya kasing kwentong nakakatawa lalo na yung mga kalokohan niya nung kabataan pa niya. Ngumiti si Mabel, ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalala. Napabuntong hininga naman si Crisanto. Alam niyang kailangan niyang maging maingat dahil kung malalaman ni Mabel ang tunay niyang ginagawa, tsak na hindi nito magugustuhan ang kanyang desisyon na humawak ng mga anting-anting at labanan ang mga aswang. Isang gabi, nagdesisyon si Crisanto na muling magtungo sa kubo ni Mang Andres. Bitbit niya ang isang bote ng alak dahil nais lamang niyang ipagdiwang ang kanyang proseso sa pagsasanay at magpasalamat kay Mang Andres. Pagdating niya sa kubo nito, ay agad na pumayag si Mang Andres na makipag-inuman kay Crisanto. Ayon sa matandang albularyo, ay matagal na itong hindi nakakatikim ng alak. Mang Andres, salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Alam kong handa na akong harapin ang mga aswang, pero syempre, alam ko rin na marami pa talaga akong kailangan matutunan. Huwag kang mag-alala, Crisanto. Dahil nandito lang ako para tulungan ka. Kapag may katanungan ka, ay huwag kang magdadalawang isip na kausapin ako. Maiba ako, Mang Andres. Narinig ko noon ang pangalan ni Silab kay Mabel. Sino ba talaga ang Silab na yun? Talaga bang napakalakas niyang aswang para katakutan siya ng mga tao rito sa San Guillermo? Hindi basta-basta ang aswang si Silab, Crisanto. Dati isa siyang tao na piniling yakapin ng pagiging aswang. May masalimuot din na dahilan sa kanyang pagiging aswang. Noon, sa pagkakaalam ko, isa siyang mahirap na mamamayan ng San Guillermo. Madalas siyang apihin, tuksuhin, at alipustahin ng mga tao dito dahil sa kanyang kahirapan at kaanyuan. Walang gustong makisama sa kanya. Kaya naman pinili niya maging aswang para makaganti. Ganun ho ba nangyari? Oo, tama ka. Nang makatagpo siya ng matandang aswang na nag-alok sa kanya ng kapangyarihan, hindi siya nagdalawang isip na kunin ang pagkakataon na yon. Gusto niyang ipakita sa mga tao na hindi siya basta-basta. Simula noon, siya na ang pinakakinatatakutang aswang dito sa San Guillermo. Paraan niya yon ng pagpaparamdam ng paghihiganti sa lahat ng pag-aalipusta sa kanya. Pero Mang Andres, paano niyo nakuha ang ganoong lakas?
Hindi lamang sa pagiging aswang ang dahilan ng kanyang lakas. May anting-anting si Silab. Isang bagay na hindi ko pa kailanman nakita sa ibang aswang. Ang anting-anting na yon ang nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas at bilis. Kaya nga siyang tinuturing na pinuno ng mga aswang sa lugar na ito. Siya ang nangunguna sa kanila. Teka, hindi ba siya kayang labanan ng mga manunugis o iba pang albularyo o kahit ng mga antingero? Marami nang sumubok labanan si Silab. Maraming matatapang na lalaki, kabilang ang ibang antingero. Ngunit wala nagtagumpay sa kanila dahil sa kapangyarihan ng kanyang anting-anting at ang husay niya sa pakikipaglaban. Maraming nasaktan at namatay. At kahit ako, nagdesisyong wag na siyang harapin, lalo na ngayong matanda na ako. Kaya pala walang may lakas ng loob na labanan siya. Tama ka, Crisanto. Kaya natutuwa ko na may kagaya mo na kahit walang alam sa pakikipaglaban sa aswang at anting-anting ay naisubukan na tapusin ang kasamaan ni Silab. At umaasa po ako na ito ang magiging simula para magkaroon din ng lakas ng loob ang ibang tao rito na lumaban. Pero, mabalik po tayo kay Silab. Kung ang anting-anting niya nagpapalakas sa kanya, may paraan po ba para mawala ang kapangyarihan ng anting-anting niya? Hindi mawawala ang kapangyarihan ng anting-anting, Crisanto. Ngunit kapag nawala sa katawan ni Silab ang anting-anting na yon, ay malaki ang tsansang humina siya at magkaroon ng pagkakataon na matalo siya. Sana po talaga kapag nagkaharap kami ni Silab, magtagumpay ako sa pagtalo sa kanya para bumalik na ang katahimikan at kapayapaan dito. Crisanto, matapang kang lalaki at nararamdaman ko ang determinasyon mo. Pero makipaglaban kay Silab ay higit pa sa pagkakaroon ng mga anting-anting at armas. Kailangan buo ang loob at paniniwala mo. Dahil kapag nakaharap mo siya, asahan mong gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas laban sa'yo. Lalo na kapag nalaman niyang gumagamit ka rin ng anting-anting. Tumango si Crisanto at mas lalo niyang naramdaman kung gaano kabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Isang hapon, habang masayang nakikipaglaro sa labas ng bahay si Crisanto kay Junior, ay bigla niyang narinig ang pagtawag ni Mabel sa kanya mula sa loob ng kanilang bahay. Agad na tumigil si Crisanto sa pakikipaglaro at tumungo sa kwarto nila. Ngunit nang pagpasok niya, ay labis na nanlamig ang buo niyang katawan nang nakita niyang hawak ni Mabel ang mga anting-anting na iniwan niya sa isang maliit na kahon sa kanilang aparador. Mabel, bakit hawak mo mga yan? Crisanto, ano to mga anting-anting na to? Bakit meron ka nito? Yan ba? Kwan ibinigay lang yan ni Mang Andres sa akin. Umamin ka nga sa akin. Nagsasanay ka ba sa kanya na makipaglaban sa mga aswang? Kaya kanya binigyan ng anting-anting, ganun ba? Huwag kang magsisinungaling. Magsabi ka sa akin ng totoo, Crisanto. Hindi, Mabel. Proteksyon lang ang mga yan para sa atin at kay Junior. Alam mo naman, di ba, na madalas ang pag-atake ng mga aswang dito sa San Guillermo. Mabuti nang meron tayong proteksyon kahit papano. Maniwala ka. Hindi ako nagsasanay para gamitin ang mga yan sa pakikipaglaban. Kasi alam kong magagalit ka kapag ginawa ko yun. Alam kong may itinatago ka sa akin. Huwag kang magsinungaling sa akin, Crisanto. Mabel, totoo ang sinasabi ko. Hindi ako naghahandang makipaglaban. Kailangan lang natin ng proteksyon lalo na't patuloy pa rin ang pag-atake ng mga aswang. Ayokong may mangyaring masama sa atin o kaya kay Junior. Kahit samahan pa kita ngayon kay Mang Andres para siyang magsabi sa'yo ng totoo. Hindi na napigilan pa ni Mabel ang emosyon nito at tuluyan na itong napaiyak. Alam ni Crisanto na takot ang kanyang asawa. Crisanto, natatakot ako. Ayokong makipaglaban ka sa mga aswang dahil ayoko mapahamak ka. Ilang taong kang nawala sa amin ni Junior at ngayong nandito ka na. Ang gusto ko lang ay masiguro ko na hindi ka mawawala sa amin ng habang buhay. Lumapit si Crisanto kay Mabel at niyakap ito ng mahigpit. Wala kang dapat ipag-alala, mahal ko.
Wala akong balak makipaglaban sa mga aswang. Gusto ko lang masiguro na ligtas tayo ni na Junior. Kaya humingi ako ng anting-anting kay Mang Andres. Humigpit ang yakap ni Mabel kay Crisanto, ngunit sa loob ni Crisanto ay naroon ang pangamba na baka sa susunod ay mahuli na siya ni Mabel sa totoong ginagawa nila ni Mang Andres. Isang gabi, habang naghahapunan, ay napansin ni Crisanto ang pananahimik ni Mabel. Hindi sanay si Crisanto na ganun ang kanyang asawa, kaya alam niya na mayroong problema o iniisip si Mabel. Matapos nilang kumain, ay niligpit na ni Mabel ang pinagkainan nila at dinala sa likod ng bahay kung saan naroon ang hugasan nila ng mga pinggan. Sinundan ni Crisanto roon si Mabel at agad niya itong kinausap. Mabel, may problema ba, mahal ko? Wala. Hindi ako naniniwalang wala. Ang tahimik mo kanina. Tapos ngayon parang galit ka sa akin. Hindi mo nga ako tinitignan eh. Huminga ng malalim si Mabel. Itinigil nito ang ginagawa at tumingin kay Crisanto. Santo, kinausap ko kanina si Mang Andres. Bakit mo siya kinausap? Gusto ko lang makasiguro nagsasabi ka ng totoo sa akin. Ayoko nang magduda pa. Pinilit ko si Mang Andres na magsabi ng totoo. At sinabi niya ang lahat sa akin, Crisanto. Napalunok si Crisanto at hindi siya nakapagsalita. Crisanto, bakit hindi ka nakinig sa akin? Hindi ba't sinabi ko nang ayoko makipaglaban ka sa mga aswang? Mabel, gagawin ko yun para sa'yo. Para sa anak nating si Junior. At para sa lahat ng taga San Guillermo. Hindi ko kayang manahimik at hayaan na lamang ang mga aswang na patuloy na pumatay ng mga inosenteng tao. Naniniwala ako na kung meron lang magsisimula ng paglaban, susunod ang iba. Hindi lang ang buhay mo ang nilalagay mo sa peligro. Ano sa tingin mo ang gagawin mo kapag nalaman ng mga aswang na nilalabanan mo sila? Ako at si Junior ang babalikan nila. Pangako, Mabel, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyo ni Junior. Poprotektahan ko kayo. Kaya hayaan mo akong lumaban. Hindi ko kayang walang gawin habang patuloy silang umaatake at pumapatay ng mga tao dito sa San Guillermo. Ang gusto ko lang naman ay suportahan mo ko. Siguro nga, hindi na kita kayang pigilan sa gusto mo. Pero sana lang, maging sapat ang mga anting-anting mo para protektahan tayo. Dahil kapag may nangyaring masama kay Junior, habang buhay kitang sisisihin at hindi kita mapapatawad. Hindi na hinintay ni Mabel na makapagsalita pa si Crisanto. Naramdaman niya ang galit ng kanyang asawa. Sa pagkakataon na yon, ay umasa na lang siyang darating ang araw na mauunawaan ni Mabel kung bakit niya yun kailangang gawin. Habang nakatingin si Crisanto sa naiwang hugasin ni Mabel, ay napailing na lamang siya dahil alam niya na siya ang kailangang tumapos ng mga yon. Isang gabi ay naputol ang mahimbing na tulog ni Crisanto nang makarinig siya ng malalakas na sigawan mula sa labas. Merong mga humihingi ng tulong na sinasabayan ng malalakas pa na pag-angil mula sa mga aswang. Hindi na nagdalawang isip si Crisanto at agad siyang bumangon. Kinuha niya mula sa aparador ang mga anting-anting at isinuot yun. Kinuha niya rin ang punyal na ibinigay ni Mang Andres. Palabas na sana siya ng pinto, ngunit biglang humarang sa kanya si Mabel. Crisanto, huwag kang lumabas. Baka mapahamak ka. Mabel, tulad ng sinabi ko, hindi ko kayang walang gawin. Lalo't meron na akong mga anting-anting. Kahit paano ay may laban ako sa mga aswang. Pero paano kami ni Junior kung may mangyari sa'yo? Crisanto, pakiusap. Makinig ka naman sa akin ngayon. Ako naman ang pagbigyan mo ngayon, Mabel. Desidido na akong labanan ng mga hayop na aswang ngayon. Walang nagawa si Mabel nang lagpasan nito ni Crisanto. Diretso siyang lumabas at hinanap ang pinagmumulan ng kaguluhan. Paglabas ni Crisanto ay kaagad niyang nakita ang ilang mga aswang na naglipa na sa paligid. Hawak ang punyal ay sumugod siya ng walang takot sa mga aswang. Sa bawat pag-atake niya gamit ang punyal ay may isang aswang na natutumba
at humahandusay sa lupa. Ang mga anting-anting niya ay tila nagbibigkas ng kakaibang lakas sa kanyang katawan habang nag-uumapaw ang tapang sa kanyang dibdib. Sinugod ni Crisanto ang 3 aswang ng sabay-sabay, ngunit dahil sa kanyang bilis at lakas na hatid ng anting-anting, ay matagumpay niyang nadepensahan ang sarili. Magkakasabay na bumagsak sa lupa ang 3 aswang at lahat ay may malalalim na laslas sa leeg. Walang nasa isip si Crisanto ng sandaling yun, kundi ang patayin ang lahat ng aswang na kanyang nakikita. Isa-isang napapatay ni Crisanto ang mga aswang hanggang sa dumami pa ang kanyang mga kalaban. Ngunit hindi nagpatinag si Crisanto. Nagmistulang bagyong walang awat ang kanyang mga galaw. Sa bawat sugat na kanyang natatamo, ay tila mas lalong lumalakas pa ang kanyang loob. Hanggang sa isa-isang umatras na ang mga natitirang aswang, tumakbo ang mga yon hanggang sa tuluyan ng nawala sa kadiliman. Maya-maya pa ay wala nang natirang aswang at alam ni Crisanto na nasindak ang mga yon sa kanyang lakas at tapang. Huminga siya ng malalim habang ang buong paligid ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ng laban, dahan-dahang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay. Lahat ay nakatingin kay Crisanto. Sinamantala ni Crisanto ang pagkakataon na yon upang iparating ang kanyang mensahe. Mga kanayon! Hindi na natin kailangan matakot! Nakita niyo ang ginawa ko! Kaya rin nating lumaban sa mga aswang. Pero kailangan ko kayong lahat. Kailangan natin ang isa't isa para tapusin ang pamiminsala nila sa atin. Kung sino ang handang lumaban, lumapit lang sa akin at sabay nating hahanapin ang kalayaan mula sa takot. Tumingin ang mga tao sa isa't isa. May halong kaba at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Bumagsak ang balikat ni Crisanto nang isa-isang nagbalik sa kanilang mga tahanan ang mga tao. Sumilay ang lungkot sa mukha ni Crisanto, ngunit hindi niya ipinakita na pinanghinaan siya ng loob. Hanggang sa may isang lalaki na may matipunong katawan ang naglakad papalapit kay Crisanto. Nang humarap ito kay Crisanto, ay iniabot nito ang kamay nito sa kanya. Pare, ako si Banjo. Matagal ko nang gusto lumaban sa mga aswang. Pero hindi ko alam kung paano o kung sino ang may lakas ng loob na mamuno. Kaya't makakaasa ka. Nasasama ako sa iyo sa labanang ito. Maraming salamat, Banjo. Ako naman si Crisanto. Masaya ako na kahit isa ay merong nais na sumama sa akin na makipaglaban sa mga aswang. Isa-isang tiningnan ni Banjo ang mga taong nanatili sa labas at bigla itong sumigaw. Mga kanayon! Tama si Crisanto! Panahon na para lumaban tayo sa mga aswang! Sila ang dapat manginig sa takot at hindi tayo! Ngunit sa kabila ng sinabing yun ni Banjo, ay walang iba pang naglakas ng loob na lumapit. Tahimik na lamang na nakamasid ang mga tao kay Crisanto at kay Banjo. Mga duwag! Mga duwag kayo! Hayaan mo na lang sila, paring Banjo. Hindi ko man nakuha ang tiwala nila ngayon. Alam kong darating ang araw na dadami tayong makikipaglaban para sa kalayaan ng San Guillermo. Sa takot mula sa mga aswang. Maraming salamat sa iyo, Banjo. Walang anuman, Crisanto. Bukas ng umaga magkita tayo sa bahay ni Mang Andres. Kailangan mo masanay sa pakikipaglaban sa mga aswang, gaya ng ginagawa niya sa akin. Makakaasa ka na pupunta ako kay Mang Andres bukas. Nakangiting tumango si Crisanto. Kahit paano ay masaya siya dahil alam niya na sa mga susunod na laban ay meron na siyang magiging kasangga at makakatulong. Pagbalik ni Crisanto sa bahay nila matapos makipaglaban sa mga aswang, ay sinalubong siya ng malamig na katahimikan. Nakaupo si Mabel habang matiim na nakatingin sa kanya. Tumitig siya sa kanyang asawa at maya-maya pa ay naging matalim ang mga mata nito. Hindi ka na talaga nagpapigil. Inilagay mo na sa peligro ang buhay mo. Hindi lang yon. Pati ang buhay namin ni Junior. Ginawa ko yun para sa inyo, Mabel. Para iligtas hindi lang ang pamilya natin, kundi pati na rin ang buong San Guillermo.
Hindi ko kayang hindi lumaban sa mga aswang. Kung di tayo lalaban, patuloy lang tayo mabubuhay sa takot. Masyado ka nagpapakabayani, Crisanto. At alam mo ba ang mangyayari sa mga bayani? Palagi silang namamatay. Iniisip mo ba talaga ang kahihinat na ng ginagawa mo? O ang iniisip mo lang ay ang sarili mo? Hindi agad nakapagsalita si Crisanto. Masakit para sa kanya na hindi maintindihan ng kanyang asawa ang kanyang nais ipaglaban. Tahimik siyang lumapit kay Mabel at dahang-dahang inilapag ang kanyang kamay sa balikat nito. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyo ni Junior, Mabel. Sana, kahit dyan man lang ay maniwala ka sa akin. Lalaban ako. Hindi dahil gusto ko maging bayani, kundi dahil yun ang nararapat. Hindi tumugon si Mabel. Tumalikod na lang ito at nagtungo sa kanilang kwarto. Nagdesisyon si Crisanto na hayaan na lang muna ang gabi na lumipas at umaasa siyang darating ang araw na maiintindihan siya ng kanyang asawa. Pagsapit ng umaga ay nagising si Crisanto sa malakas na pagtapik ni Mabel sa kanyang balikat. Napabalikwas siya ng gising dahil akala niya ay kung ano na ang nangyayari. Bakit, Mabel? May nangyayari ba? Bumangon ka na dyan, Crisanto. May kailangan kang makita sa labas. Anong meron, Mabel? Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin ngayon ang dapat kong makita? Basta, lumabas ka na lang at tignan mo. Nagtaka si Crisanto na may halong kaunting kaba. Mabilis niyang isinuot ang kanyang damit at lumabas ng kwarto. Sa pagbukas niya ng pinto, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Isang malaking grupo ng kalalakihan ang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Sa unahan ng mga yon ay nakatayo si Banjo. Ngumiti ito nang makita si Crisanto. Agad na lumapit si Banjo kay Crisanto. Banjo, anong ibig sabihin nito? Bakit napakaraming tao dito? Crisanto, pagkatapos ng ginawa mo kagabi, marami sa amin na nagising. Napagtanto naming lahat na tama ka. Hindi namin kailangan matakot sa mga aswang. Ang mga kalalakihan dito ay mga taong handang sumama sa'yo. Nais nilang tumulong sa'yo para ipaglaban ang San Guillermo. Ano? Seryoso ka ba, Banjo? Hindi ko inaakala na mangyayari to. Maraming salamat. Mga kanayon, maraming salamat sa inyong lahat. Napakahalaga nito para sa akin at sa ating bayan. Napuno ng emosyon si Crisanto at hindi niya napigilang maluha. Hindi siya makapaniwala sa dami ng taong dumating upang ipakita ang kanilang suporta. Ang kanyang pusong puno ng takot at pag-aalinlangan kagabi ay tila napalitan ng kasiyahan at pag-asa. Pumailan lang ang mga sigaw ng kasamahan na puno ng determinasyon at pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Crisanto ang tunay na lakas ng pagkakaisa sa San Guillermo. Sinulyapan niya si Mabel na nakatayo sa may pintuan na seryosong nakatingin sa kanya. Alam niya na hindi pa rin tanggap ng kanyang asawa ang paglaban niya sa mga aswang, pero hindi niya na muna yun inisip. Dahil puno ng kasiyahan ang kanyang puso ng umagang yun. Agad na nagtungo si Crisanto kasama ang mga kalalakihan sa San Guillermo sa kubo ni Mang Andres. Nang makita sila ni Mang Andres ay naguluhan ito ng una, kaya agad na ipiniliwanag ni Crisanto kung bakit siya maraming kasamang lalaki. Hindi ko akalain na magagawa mong hikayatin ng ganito karaming tao, Crisanto. Nagbunga kagad ang ginawa mong pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi po ba? Ang sabi ko ay kailangan lang na merong isang tao na makipaglaban sa mga aswang para marami nang sumunod. Ito na ho yun, Mang Andres. Nagtagumpay ho tayo. Ikaw ang nagtagumpay sa pagbuo ng puwersa para labanan ng mga aswang, Crisanto. Malaking bagay ito. Ang tapang mo ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanila. Maraming salamat po, Mang Andres. Alam kong yun ang tamang gawin. Hindi tayo maaaring mamuhay sa takot habang unti-unting inaalipin ng mga aswang ang ating bayan. Masaya ako, Mang Andres. Dahil sa wakas, may laban na tayo.
Humarap si Mang Andres sa mga kasama ni Crisanto. Malugod ko kayong tinatanggap dito sa aking tahanan upang kayo ay magsanay. Lilinangin natin ang inyong tapang at kakayahan dahil hindi biro ang ating haharapin. Ngunit ang tapang at pagkakaisa ay sapat na upang magkaroon tayo ng malaking pag-asa para magapi natin ang ating mga kalaban. Simula sa araw na yon, ay nagsimula na ang mga kalalakihan sa pagsasanay. Itinuro ni Mang Andres ang mga tamang paghawak ng mga armas at paggamit ng mga anting-anting para sa proteksyon laban sa mga aswang. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng simpleng anting-anting, ngunit ilan lamang ang nagkaroon ng mas makapangyarihang proteksyon at isa na roon si Banjo. Nagpatuloy ang araw na puno ng determinasyon at pagtutulungan. Alam ni Crisanto na ang laban sa mga aswang ay hindi madali. Ngunit ng sandaling yon ay alam niyang may lakas siya, hindi lamang mula sa mga anting-anting, kundi mula sa pagkakaisa at tapang ng kanyang mga kababayan. Isang umaga, nagtipon sina Crisanto at mga kalalakihan sa kubo ni Mang Andres. Lahat sila ay tahimik na nakinig habang nagpapaliwanag ang matandang albularyo. Matagal ko nang alam kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Nasa gitna ito ng kagubatan. Isa yung tagong lugar na halos walang taong nakakapasok. Noon, hindi ko sinabi sa inyo dahil alam kong wala pa tayong sapat na lakas para sumugod. Ngunit ngayong narito na kayong lahat at buo na ang inyong loob. Oras na para tuparin natin ang matagal ko ng plano. Kailangan nating lusubin ang kuta nila. Kailan ho natin gagawin ang pag-atake, Mang Andres? Bukas ng umaga, aatake tayo kung kailan umaga dahil ganong oras ay mahihina ang mga aswang at malaki ang pag-asa nating manalo. Ngunit, meron akong babala sa inyo. Naroon si Silab. Hindi siya katulad ng ibang mga aswang. Kahit sa liwanag ng araw ay kaya niyang makipaglaban dahil may anting-anting siya na nagbibigay sa kanya ng lakas. Maghahanda tayong lahat, mga kasama. Gagamitin natin ang ating mga anting-anting at sandata. Hindi ito magiging simpleng laban. Pero kung magtutulungan tayo, sigurado ako, kakayanin natin ang laban sa mga aswang. Panahon na para tayo naman na sumalakay. Hindi na tayo magiging biktima ng mga aswang. Tayo magpapakita ng lakas sa kanila. At sa ating pagkakaisa, wawakasan natin ang kasamaan ni Silab at ng kanyang mga alagad. Nagpalakpakan ang lahat. Nakita ni Crisanto sa mukha ng bawat isa na naroon ang kagustuhan na manalo sa nalalapit nilang pakikidigma sa mga aswang at kay Silab. Salamat, Mang Andres. Handa na kami. Bukas, lalaban tayo para sa San Guillermo. Matapos ang pagpupulong, ay tahimik na umuwi si Crisanto sa kanilang bahay. Nakita niya si Mabel sa likod ng bahay habang naglalaba. Nilapitan ito ni Crisanto, ngunit kahit alam ni Mabel na naroon siya, ay hindi man lang siya nito tiningnan. Mahal ko, bukas ng umaga, ay sasalakayin namin ang kuta ni na Silab sa gubat. Natigilan si Mabel sa pagkukusot ng mga damit at tumingin sa kanya ng may halong kaba at pagtutol. Kailangan niyo pa bang gawin yun, Crisanto? Hindi ba pwedeng hayaan niyo na lang ang mga aswang? Baka mas lalo silang magalit sa atin. Mabel, mas malaki ang tsansa naming manalo kapag sumalakay kami sa umaga. Mas mahina ang mga aswang kapag may liwanag. Alam kong delikado pa rin. Pero yun na lang ang paraan para matigil lang panggugulo nila si Lab dito sa San Guillermo. Crisanto, ayoko lang na ilagay mo sa peligro ang buhay mo. Hindi mo ba talaga naiisip kung gaano kadelikado ang gagawin niyo? Naiintindihan ko ang takot at pangamba mo. Pero hindi maaaring palagi tayong matatakot. Kailangan nating gumawa ng hakbang para matapos na ang kalbaryo ng mga tao dito sa San Guillermo. Hindi na sumagot pa si Mabel. Tahimik nitong ipinagpatuloy ang paglalaba. Ngunit alam ni Crisanto na mabigat pa rin ang loob ni Mabel sa kanya. Ngunit kahit anong sabihin ni Mabel, ay buo na ang loob ni Crisanto na sumalakay sa kuta ni na Silab bukas ng umaga. Kinabukasan ng umaga,
Nagtipon-tipon ang mga kalalakihan sa labas ng kubo ni Mang Andres. Naroon sina Crisanto at Banjo, kasama ang iba pang mga lalaking naghahanda para sa laban. May halong kaba at determinasyon ang kanilang mga muka habang nakikinig kay Mang Andres. Kahit umaga tayo sasalakay, tandaan nyo na hindi ibig sabihin nun ay hindi lalaban ng mga aswang sa atin. Gamitin nyo ang mga natutuhan nyo sa ating pagsasanay. Protektahan natin ang isa't isa at sikapin natin na walang mamamatay sa atin kahit na isa. Makalipas ang ilang sandali, ay sinimulan na nila ang paglalakbay patungo sa gitna ng gubat kung saan nakatago ang kuta ng mga aswang. Naging mahaba ang kanilang paglalakbay at inabot yon ng ilang oras. Tanghali na nang sa wakas ay narating nila ang sinasabing kuta nila Silab. Marami roong maliliit na mga kubo. Ang buong kuta ay napapalibutan ng mga matataas na puno at matitinik na mga halaman, kaya hindi agad mapapansin ang kuta sa unang tingin. Nagtaka si Crisanto dahil tila walang kahit isang aswang ang naroon. Nagsimula na silang maghalughog sa kuta. Isa-isa nilang pinasok ang mga kubo. Pumasok si Crisanto sa isang kubo, ngunit wala siyang nakita kundi mga bakanting lamesa at upo ang natakpan ng mga alikabok. Maging sa iba pang mga kubo ay ganun din ang kanilang nakita. Walang bakas ng kahit isang aswang. Mang Andres, sigurado ba kayo na ito ang kuta ni Silab? Bakit kahit isang aswang ay wala? Sigurado ko, Crisanto. Ilang beses kong sinubaybayan ng mga aswang dito noon. Hindi sila umaalis dito. Nagpatuloy sila sa pag-iinspeksyon sa kuta ng mga aswang, ngunit wala silang natagpuan kahit na anong senyales ng mga aswang. Napaisip si Crisanto. Naguluhan at nadismaya siya sa kinalabasan ng pagtungo nila roon. Wala na silang ibang nagawa kundi magdesisyon na umalis at bumalik na sa San Guillermo. Nang makalabas na sila sa kagubatan ay humintungo na sila. Tinawag ni Mang Andres ang atensyon nilang lahat. Ayon kay Mang Andres ay maaari nang umuwi ang lahat at tatawagin na lang ulit sila kapag meron ulit na pagpupulong sa susunod nilang hakbang. Umalis na ang mga kalalakihan habang nananatiling nakatayo si Crisanto sa tabi ni Mang Andres. Sinundan niya si Mang Andres papunta sa bahay nito, kung saan magkatabi silang umupo sa mahabang bangko sa labas ng kubo. Dismayado po ako sa nangyari kanina. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi ko naman po kayo sinisisi. Alam ko na meron nangyari na hindi natin kontrol. Akala ko ay ito na ang araw ng simulan ng pagbagsak ng mga aswang na yon. Pero parang nabaliwala ang lahat ng paghahanda natin. Malakas po ang kutob ko na natunugan nila Silab ang plano natin. Mang Andres, hindi ko maisip na kung kailan tayo sasalakay sa kanila, ay saka naman wala sila sa kanilang kuta. Yun din ang iniisip ko kanina pa. Tayo-tayo lang naman na nakakaalam ng planong yon. At walang iba na maaaring magsabi nun kina Silab. Ibig po bang sabihin ay may nagbigay ng impormasyon kina Silab mula sa grupo natin? Iyan ang kutob ko, Crisanto. Ang mga aswang ay hindi basta-basta aalis sa kuta nila ng walang mabigat na dahilan. Mukhang may nagbigay ng babala sa kanila. Sigurado ko na merong traidor at mahalaga na malaman natin kung sino ang traidor na yon bago pa mahuli ang lahat. Pero Mang Andres, sino kaya ang gagawa nun? Wala akong makita ni isa sa grupo natin na mukhang traidor. Alam kong mahirap isipin, Crisanto, pero tandaan mo, hindi madaling tuklasin ang tunay na layunin ng isang tao, lalo na sa ganitong laban. Kaya mag-iingat ka at maging mapagmasid sa bawat galaw ng kasama natin. Ramdam ni Crisanto ang bigat ng kanilang sitwasyon. Dama niya ang pangamba at pagdududang bumalot sa kanyang isipan. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya maisip kung sino sa kanilang mga kasamaan ang maaaring magtaksil sa kanila. Sa lahat ng kanyang nakasama, walang sino man sa kanila ang mukhang may kakayahang magkanulo sa kanila. Ang misyon nilang makipaglaban sa mga aswang ay tila lalong naging komplikado dahil sa banta ng isang traidor sa kanilang grupo. Isang umaga, muling nagtipon-tipon sina Crisanto, Mang Andres at mga kalalakihan sa labas ng kubo
ng albularyo upang pagplanuhan ang kanilang sunod na hakbang. Tahimik na nakinig ang lahat habang nagsasalita si Mang Andres sa unahan. Bilog na naman ang buwan mamayang gabi. Alam natin na sa ganitong pagkakataon, malakas ang mga aswang. Ito ang oras na kadalasang umaatake sila dahil pinapalakas sila ng liwanag ng buwan. Ngunit ngayon, gagamitin natin ito laban sa kanila. Nagtinginan ang mga kalalakihan at ang iba'y halatang kinakabahan. Nagpatuloy naman si Mang Andres sa kanyang pagsasalita. Ang plano natin ay gulatin ang mga aswang. Kaya't bago pa sila makalapit sa mga bahay at makapanakit ng kahit na sino, magtatago tayo sa dilim at doon natin sila sasalubungin. Kapag nakarinig kayo ng hudyat, saka tayo sasalakay na sabay-sabay. Huwag tayo magpapakita ng takot. Ito na ang pagkakataon natin para mapatay ang mga aswang na matagal na sumasalakay sa ating bayan. Matapos ang masinsinang plano at paghahanda, naghiwa-hiwalay na ang mga kalalakihan. Dala ang kanilang mga armas at anting-anting. Umuwi na rin si Crisanto sa kanilang bahay. Sa pagdating niya sa bahay, ay naabutan niya si Mabel na naghihintay sa sala. Tahimik ito, ngunit halatang hindi maganda ang timpla. At saan ka na naman galing, Crisanto? Sa bahay ni Mang Andres, nagkaroon kami ng pagpupulong. At ano na naman ang plano nyo? Hindi pa ba kayo nadadala? Na hindi kayo nagtagumpay sa nauna niyong plano? Mas maganda ang plano namin sa pagkakataong to, Mabel. Magtatago kami mamayang gabi at babantayan ng paligid. Aatakihin namin ang mga aswang nang hindi sila handa. Hindi nagpakita ng emosyon si Mabel, ngunit halata ang alinlangan sa mga mata nito. Hinawakan ni Crisanto ang balikat ng kanyang asawa, ngunit hindi ito tumugon. Tahimik lang si Crisanto. Ramdam niya ang patuloy na pagdududa ni Mabel sa kanyang mga desisyon at aksyon na ginagawa laban sa mga aswang. Kinagabihan, nagtipon-tipon ulit ang mga kalalakihan. Pinagplanuhan nila ng mabuti ang kanilang mga posisyon at nagtago sila sa mga likod ng puno at madilim na sulok. Matyaga silang naghintay sa pagdating ng mga aswang. Lumipas ang ilang oras at lumalim ang gabi. Ngunit wala ni isang aswang ang dumating. Tumingin si Crisanto kay Mang Andres na tila nag-aalangan din. Hanggang sa lumipas pa ang ilang oras at tuluyan ng sumikat ang araw, walang aswang na nagpakita. Nang makita na nila ang pagsikat ng araw, ay sinabihan na ni Mang Andres ang lahat na maaari nang umuwi ang mga ito. Habang palayo ang lahat, ay nanatili sina Crisanto at Mang Andres na nakatayo sa gilid ng daan. Mang Andres, sa pagkakataon na to, sigurado ko na tama nga ang hinala natin. Natutunugan ng aswang ang mga plano natin. Alam ko, Crisanto, hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Wala tayong ibang nakakausap sa mga plano natin, kundi tayong mga nasa grupo lamang. Meron nga talagang traidor. Malaman ko lang talaga kung sino ang traidor. Humanda siya sa akin. Ako mismo magpapakain sa kanya sa mga aswang. Ilang gabi na naging tahimik at payapa ang buong San Guillermo. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi pa rin naging kampante si Crisanto. Malakas ang kutob niya, nasasalakay pa rin ang mga aswang. Lalo na sa gabing aakalain ng mga aswang na hindi sila handa. Hanggang sa sandaling yon, ay isang malaking palaisipan pa rin sa kanila ni Mang Andres kung sino ba sa grupo nila ang traidor. Hanggang isang hating gabi, nagising si Crisanto sa malakas na pagkatok sa pinto ng kanilang bahay. Sinabayan ang mga pagkatok ng pagtawag ni Mang Andres sa pagtawag sa pangalan ni Crisanto. Agad na nagbihis si Crisanto ng damit at binuksan ang pinto. Ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya, kasabay ng tensyon sa muka ni Mang Andres. Mang Andres, ano nangyari? Umaatake ang mga aswang sa kabilang baryo, Crisanto. Kailangan natin silang tulungan. Agad na kumilos si Crisanto. Kinuha ang kanyang mga anting-anting at isa-isang isinuot ang mga yon. Kasunod noon ay kinuha niya ang kanyang punyal. Matapos na maghanda, ay nakita siya ni Mabel sa gilid ng pintuan. Masama ang tingin nito sa kanya.
na nag-iwan ng bigat sa kanyang puso. Alam niyang hindi pa rin siya suportado ni Mabel sa pangunguna niya sa paglaban sa mga aswang. Walang imik na tumango si Crisanto kay Mabel bilang pagpapaalam at sumama na siya kay Mang Andres. Naglakad silang dalawa sa katahimikan ng gabi at isa-isa nilang pinuntahan ni Mang Andres ang mga bahay ng mga kalalakihang kasama sa kanilang hukbo. Ang bawat isa ay mabilis na lumabas dala ang kanilang mga sandata at anting-anting at sabay-sabay silang naglakbay papunta sa kabilang baryong sinasalakay ng mga aswang. Sa kanilang pagdating sa baryo ay natigilan sila at nanlumo sa tanawin na sumalubong sa kanila. Ang mga aswang ay walang habas na umaatake sa mga tao, habang ang ilan sa mga residente ay nagtatangkang lumaban, ngunit kulang sa kakayahan at lakas ang mga yon. Ang kaguluhan ay pinuno ng sigawan mula sa mga tao at mga halakhak ng mga aswang. Walang sinayang na oras ang grupo ni Crisanto at Mang Andres. Agad silang sumugod upang labanan ang mga nilalang ng kadiliman. Nang magsimula ang bakbakan, mabilis na nakipagtuos si Crisanto at mga iba pang mga kalalakihan. Marahas at mabagsik ang mga aswang, ngunit si Crisanto ay pinalakas ng tapang at ng kanilang mga anting-anting, kaya nagawa nilang makasabay sa puwersa ng mga aswang. Habang nagaganap ang matinding laban, lumapit si Mang Andres kay Crisanto at sinabi nito na naroon si Silab. Itinuro ni Mang Andres ang isang matangkad na aswang na nakangiti habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Si Silab, ang pinuno ng mga aswang, ay isang nakakatakot na nilalang. Matangkad ito, may malalim at maitim na mga mata na tila bumabaon sa kaluluwa ng sinumang tititigan. Ang kanyang kutis ay maputla at ang mga kamay nito ay nagtataglay ng mahahaba at matutulis na mga kuko. Ako na ang bahala kay Silab, Mang Andres. Sigurado ka ba, Crisanto? Oo. Tulungan niyo na lang po ang iba. Mag-iingat ka. Basta gamitin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Mabilis na lumapit si Crisanto kay Silab at matapang niyang tinawag ang pangalan nito. Nang lumingon si Silab sa kanya, ay isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi nito. Doon niya nakita ang matutulis nitong mga pangil. Crisanto! Sa wakas, nagkaharap din tayong dalawa. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Maraming bagay ang hindi mo alam, Crisanto. Maraming lihim ang nagtatago sa bawat sulok ng inyong baryo. At hindi mo alam kung sino ang tunay mong mga kaaway. Alam ni Crisanto na ang tinutukoy ni Silab ay ang traidor sa kanilang grupo. Nilabanan niya ang tingin nito at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang punyal. Ang mga kasamahan niya naman, kasama si Mang Andres, ay abala sa pakikipagsagupaan sa iba pang mga aswang. Mabilis na umatake si Silab kay Crisanto. Ang mga kamay nitong may matatalas na kuko ay bumaon sa katawan ni Crisanto. Sa kabila ng sugat na natamo niya, ay hindi nagpakita ng takot si Crisanto. Si Crisanto naman ngayon ang umatake. Sinubukan niyang saktan at sugatan si Silab gamit ang kanyang punyal. Habang nakikipaglaban siya kay Silab, ay inisip niya sina Mabel at Junior. Inisip niya na kapag napatay niya si Silab, ay mabubuhay ng walang takot ang kanyang pamilya at ang lahat ng nasa San Guillermo. Nagtagisan ng lakas sina Crisanto at Silab. Nakatuon ang pansin ni Crisanto sa malaking medalyon na nakasabit sa leeg ni Silab, hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon at malakas niyang sinaksak ang medalyon ni Silab. Nagulat si Silab nang mawasak ang medalyon at nalaglag sa lupa ang mga piraso nun. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Crisanto. O ano? Paano ba yan, Silab? Wala na ang anting-anting mo. Paano ka palalaban ngayon? Iniisip mo ba na porket wala na akong anting-anting ay matatalo mo na ako? Hindi ka magtatagumpay na patayin ako! Galit na muling umatake si Silab at napansin ni Crisanto na nabawasan ang bilis at lakas ni Silab simula nang masira ang suot nitong medalyon, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Pero sa kabila ng pagkawala ng anting-anting ni Silab ay hindi pa rin yung naging hadlang upang masaktan nito si Crisanto.
Bumaba ang depensa ni Crisanto at sa bawat tama ng mga kuko ni Silab sa kanyang katawan ay nakaramdam siya ng matinding sakit. Napunit ang kanyang damit at laman at ang dugo niya ay tumulo mula sa sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Subalit hindi pa rin nagpatinag si Crisanto. Sa isang mabilis na galaw, sinugod niya si Silab at isinaksak ang punyal sa tagiliran nito. Napaungol si Silab sa sakit at isang nakakatakot na hiyaw ang kumawala sa lalamunan nito. Walang tigil na pinagsasaksak ni Crisanto si Silab. Nanghina si Silab sa bawat saksak ni Crisanto, ngunit lumalaban pa rin ito. Tinipon nito ang mga kuko at isinaksak nito yon sa tiyan ni Crisanto. Napaluhod sa lupa si Crisanto at halos mawalan siya ng lakas. Ngunit naramdaman niya ang mainit na enerhiya ng kanyang mga anting-anting na tila nagpapabalik sa kanya ng lakas at determinasyon. Dahan-dahang muling tumayo si Crisanto. Umatake si Silab pero iniwasan niya yon. Itinarak ni Crisanto ang punyal sa tapat ng puso ni Silab. Napupuno ng puot si Crisanto at ipinagdiinan pa niya ang punyal sa dibdib ng aswang. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa huling sandali, nakita ni Crisanto ang takot at pagkagulat sa mukha ni Silab. Nanghina si Silab at bumagsak ito sa lupa. Nangisay ito hanggang sa wakas ay huminto na ang paggalaw at paghinga ni Silab. Sa pagkamatay ng pinuno ng mga aswang ay nagkagulo ang mga natitirang aswang. Ang ilan sa kanila ay mabilis na umatras at ang iba naman ay naglaho na lamang sa kadiliman. Ang kanilang lakas ay tila napukol kasabay ng pagbagsak ng kanilang pinuno. Isang hiyaw ng tagumpay ang kumawala mula sa mga kasamahan ni Crisanto. Nakaramdam ng matinding kasiyahan at ginhawa si Crisanto. Sa kabila ng kanyang mga sugat na natamo, hindi niya mapigilang ngumiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan na nagdidiwang at nagsasaya sa nakamit nilang tagumpay. Pagkatapos ng madugong labanan, ay umuwi si Crisanto sa kanilang bahay. Masaya siya sapagkat sa wakas ay wala na si Silab, wala na ang pinuno ng mga aswang, at alam niyang magagalak si Mabel sa balitang sasabihin niya rito. Sa pagpasok niya sa kanilang tahanan, ay laking gulat niya nang sinugod siya ni Mabel ng saksak sa balikat. Luhaan nito at may puot sa muka. Muntik nang masaksak siya ni Mabel sa dibdib, ngunit sa huling segundo ay nagawa niyang pigilan ang kamay nito. Naghalo ang takot at pagkalito sa mukha ni Crisanto habang pilit niyang pinipigilan si Mabel. "Mabel! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako sinaktan?" Dahil pinatay mo siya! Pinatay mo si Silab! "Anong ibig mo sabihin? Bakit nagagalit ka dahil pinatay ko si Silab? Hindi ba'y dapat matuwa ka?" Dahil mahal ko si Silab! Mahal ko si Silab, Crisanto! Meron kaming relasyon. At ngayon, pinatay mo siya! Kaya ang dapat sa'yo ay mamatay na rin! Parang nabingi si Crisanto sa mga sinabi ni Mabel. Hindi siya makapaniwala. "Kung ganun, ikaw ang nagsasabi kay Silab ng mga plano namin?" Dahil ayoko magtagumpay kayo sa pagpatay kay Silab. Dahil mahal na mahal ko siya. Mahigpit na pinisil ni Crisanto ang kamay ni Mabel, kaya nabitiwan nito ang hawak na kutsilyo. Malakas siyang tinulak ni Mabel at mabilis itong tumakbo palabas ng bahay. Agad naman na sinundan ni Crisanto si Mabel, ngunit mabilis siyang naglaho sa kanyang paningin. Magdamag na hinanap ni Crisanto si Mabel, ngunit hindi siya nagtagumpay. Tila isa itong bula na basta na lang naglaho sa hangin. Sa mga sumunod na araw at buwan, ay patuloy pa rin si Crisanto sa paghahanap sa kanyang asawa. Ngunit sadyang mahusay si Mabel sa pagtatago, kaya hindi niya na ito natagpuan. Napakasakit ng pagtataksil ni Mabel, at ang puso ni Crisanto ay nanatiling wasak sa pag-iisip na ang babaeng minahal niya ay piniling pagtaksilan siya para sa isang nilalang na tulad ni Silab. Mag-isang itinaguyod ni Crisanto ang anak nilang si Junior. Kinakaya niya ang lahat
sa kabila ng matinding lungkot at pangungulila. Naging kasangga niya si Mang Andres na noon ay nagdesisyon na ipamana kay Crisanto ang lahat ng anting-anting nito upang maging ganap ng antingero si Crisanto. Labis na nagpasalamat si Crisanto sa tiwalang ibinigay ni Mang Andres sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas ay patuloy na umaasa si Crisanto na darating ang araw ay babalik si Mabel. Kahit alam niyang imposible nang maghilom ang sugat na iniwan nito sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat, nanatiling buo ang loob ni Crisanto na protektahan ang San Guillermo laban sa mga aswang gamit ang kanyang mga anting-anting at kaalaman na ipinasa sa kanya ni Mang Andres.